to Rene Santiago sa kahit bigyan mo lang ako ng opportunity na labanan kita pag naging number 1 ako ulit, let's bring on. Uh, Pausulod pa ako sports. We're back dito sa PMI Bohol Boxing Gym at kasama natin ng Filipino Phenom Reggie Suganov. Kumusta? Mabuti naman Sir Pao. Mabuti at nakapunta ka ulit dito sa Bohol. Excited nga ako. May labang ka bukas. Pero syempre, I'm here to talk to you about greater things din. Pero kumusta na? Considered as tune-up itong next fight mo. Syempre, kailangan lagi panalo. How do you feel? Parang excited ako sa laban yan kasi almost 1 year na akong hindi nakalaban. Parang ito talaga yung gusto ko, yung makalaban ako. Siyempre, alam, kahit sabihin nila na lamang ka dito sa laban na to, kasi nandudong ka na parang bawal ka matalo. Medyo may kababa pag kahit alam mong lamang ka, tapos alam mong nandudong ka na bawal ka matalo. Anong nararamdaman pa? Siguro wala namang pressure kasi itong laban talaga pinaghandaan to namin. Nag-prepare kami dito sa aking coach, sa aking trainer at yung training ko halos din almost 1 year. Yung training ko dito. Hindi ko alam kung mapanood dito ng tao bago ng laban or pagkatapos ng laban. Pero tatanungin kita, anong nakikita mo sa laban mo? Ditong laban na to. Itong laban na to, bukas ito. Kita ko dito, maganda talagang laban to kasi yung kalaban ko, hindi din basta-basta kasi rated din siya sa world sa flyweight division at champion din siya. At alam ko na hindi din basta-basta magpatalo pero bukas gandang bakbakan talaga to. Dito siya tatakbo Oo nga, sabi nga hindi tatakbo pero sa mga previous fight niya, ganyan talaga. Pero maganda pag hindi talaga siya tumakbo bukas para suntukan. Pero malaman tatakbo yan. tingnan natin bukas kung tatakbo ba or hindi. Knockout mo na lang. Kung may opportunity, gagawin natin. Okay. Hindi, pero eto anyway, ang tagal mo nga hindi nakalaban. Ano ba nangyari? Bakit hindi ka nalaban? Alam ko, dapat may schedule ka, fight ka Ikwento mo nga sa amin kung ano nangyari. Yun sana yung IB8 eliminator, yung ka Jason Bison, yun sa September sana yung laban ko para sa IBF eliminator. Kaso na cancel kasi lumaban si Jason Bison sa ni Oscar Colasso para sa belt at the ring, WBO, BA. Tatlo at the ring, kaya yun mas pinili niya yun kasi opportunity naman yun para sa ating mga boxer na makalaban ng ganung laban. Ano naramdaman mo nun? Siguro parang dismaya kasi pinaghandaan ko na yung laban namin parang ito na baka makabalik ako sa world title fight pag nanalo ako dito. Kaya sobrang excited talaga doon sa laban pero yung nalaman namin na na-cancel at hindi parang ilan na yun? Ilang linggo na lang ba yun? O ano? Buwan? O may ano? Siguro 3 weeks or 3 weeks nga ganyan, nasa kalagitnaan ka na ng training noon. Ganyan talaga. Parang ganyan talaga. Parang sabi wala itong ganyan talaga, wala tayong magawa pag hindi pa para sa atin. Pero napanood mo yung laban niya? Oo, napanood ko. Ano masasabi mo to? Siguro maganda naman ang laban niya pero masabi ko lang talaga parang lugi na siya sa puntos na parang knockout na talaga yung chance niyang manalo kay Oscar Colasso. Pero kasi syempre, pag ikaw yung nasa labas, ikaw yung trainer or ikaw yung fan, medyo maintindihan mo ng konti kung ano nangyayari. Pero kung ikaw yung boxer, how did you feel about parang sa stoppage na gano'n? Parang lumalabang ka pa sa boxer. Kung ikaw yung boxer na yan, anong nasa isip mo, anong mararamdaman mo? Siguro 3 belt yan. Baka hindi na mangyari yan. Para sa akin doon na hindi talaga ako susuko, para sa akin yun kasi grabe yung preparation ko doon at minsan lang talaga yung makalaban ng ganyang opportunity kaya bigay na muna lang talaga lahat kaya parang dismaya din tayo kasi parang tinigil yung laban. Alam natin kayang-kaya pa ni Bison lumaban. Pero okay na ba yun? Okay sa'yo yun? Okay na?
Wala. Kasi parang ano na rin eh. Alam mo naman, lamang yung Colazo dahil promotion nila yun. Oh, alam nating lamang pero kaya pa naman ni Bison yung laban kasi alam natin na sumusuntok pa kasi yan, baka matamaan ng solid pan sa yung ganyan makatama siya ng solid pan at ma-knockout niya. Sayang din yun yung tinigil na hindi pa man siya gaano na bugbog. Okay. Alam ko wala naman kayong ano ni Jason Bison pero in the future ba sa tingin mo magkakatapat pa kayo? Baka hindi natin alam, baka in the future magkalaban kami kasi hindi naman natin hawak yung ranking sa mga ranking, baka magkasalubong kami uli. So anyway, speaking of magkasalubong or ranking, ikaw number 4 sa WBO, Number 4 sa IBF. parang number Sa ranking ka na rin, highly rank ka na eh. tatlong sa BC number 9 siguro, ug sa IBF number Siya, tingnan ko dito. Ayan, number 11 ka Ah, sa sa IBF. IBF. Reggie Sugano. wala sa BC lang. Oo. Yeah, okay. Sa WBC. Number 9. Ayan, okay. Alin ba doon ang ano mo, target mo talaga? Sino ba yung champion na gusto mo talaga makalaban? Gusto ko lang talagang ma-target na champion yung sa WBO si Rene Santiago. Gusto ko talaga siyang Rene Santiago. makalaban kasi tagal ko na yung pinapangarap. Kasi number 1 ako kasi diyan eh. Tagal ko na siyang inahamon. Matagal mo nang inahamon si Rene Santiago. Kuwari nanonood si Rene Santiago ngayon, anong mensahe mo sa kanya? So Rene Santiago kahit bigyan mo lang ako ng opportunity na labanan kita pag naging number 1 ako ulit, it's bearing on. Pero ano sa tingin mo mangyayari pag pag naglaban kayo? Sa tingin mo ba kahit dayo ka, tatalunin mo siya? Anong nakikita mo mangyayari? Knockout kaya? Yan, pagsisikapan natin yan kasi alam naman natin pag dayo tayo, kailangan talaga knockout natin kasi mahirap manalo kapag puntos lang pag tayo ang dumayo doon. Pag hindi natin talaga, kahit madumina siguro natin, pero importante talaga knockout pag tayo ang dumayo doon sa kanilang baluarte. Yung Rene Santiago, ano sa tingin mo? Saan siya malakas, saan siya mahina? Yung laban niya, parang amateur, takbo-takbo, puntos-puntos, ganyan lang. Pero para rin kang Nusinga yung style niya. Yung suntok, puntos-puntos lang yung style niya. Matagal mo na siyang hinahamon. Sa tingin mo, bakit hindi ka pinapatulan? Hindi ko nga alam bakit. Sabi na kulang pa daw yung mga experience na mga nakalaban ko. Kaya hindi pa daw pwedeng lumaban. Sinabi niya yan? Oo. Kaya, ayun, naghanap kami ng ranking na mga kalaban. So, sa tingin mo, pag nanalo ka din sa laban mo, deserving ka na kay Rene Santiago? Oo naman, pagbigyan nila ako na maglaban kaming dalawa. Okay. Alam mo, Reggie, isa ka na sa, of course, kilala ka dito sa Pilipinas, you're growing. Ito, ang taga na rin natin nag-usap. Ano ba yung aside from world title, how do you envision, ilan taon ka na? 26, 27? 28. 28 ka na? 28 na. Hanggang kailan ang target mo para makuha yung world champion sa tingin mo? Siguro, next year pag nabigyan ako ng opportunity kasi nandun ako sa taas eh. Pag nanalo ako, alam ko tataas yung ranking ko. Siguro babalik ako sa top. Baka next year pag makalaban tayo uli ng world title pag napagbigyan. Paano ba kasi medyo matagal ka na rin sa boxing, paano mo minomotivate sarili mo na ganun pa rin kasi sipag gaya ng huli? Kasi of course, nakatanggap ka na rin ng pagkatalo kay Sivanati, yung highest level pa. Siguro sa sarili ko kasi puski dito talaga ako na mag-training araw-araw. Sabi ko sa sarili ko, ito yung pangarap ko, pangarap ko sa sarili ko na maging champion, kaya lagi na ako nagte-training. Mindset ko, determinasyon talaga yung nagbibigay sa akin ng motivate para hindi ako mawala ng pag-asa sa araw-araw. Minimaintain ko lang yung training ko, yung sparring ko, yung conditioning ko.
nandyan lahat. Kaya Yung sipag kailangan. sipag talaga yung sarili mo, hindi ka dapat Tagalog sa magpuyat, ganyan. Disiplina talaga yung dapat mong dalhin pag ganitong mga disiplina talaga pag ganitong mga sports na kapag isa kang boxer. Alam mo, yung sinabi ng promoter, manager niyo, si Florizen, ikaw daw ang standards ng PMI. Sa tingin mo ba ikaw ang muka ng PMI ball boxing? Oo naman, kasi alam ko na nung nagsimula tayo dito parang kumumbulano yun. Tagal na yun, kaya parang ako, sabi ko sa sarili ko, ako talaga yung mukha ng PMI boxing stable ngayon. Okay. Bilang isang, siguro last few question, bilang isang muka ng isang boxing team, ano ang responsibilidad mo para sa team mo at saka sa mga boxers na nandito? Siguro sinishare ko lang yung mga natutunan ko dito nung nagsimula ako bilang isang professional boxer dito, at sinishare ko sa kanila na wag kayong training lang at disiplina sa sarili, kaya minumotibate ko yung mga kasama ko para maging pareha sila sa akin in the future. Okay. Siguro last message mo lang sa mga supporters mo na suportahan ka pa rin sa pangarap mo na maging world champion. Saka syempre sa mga ibang boxers o pamilya mo, kung sino gusto mong pasalamatan. First of all, nagpapasalamat ako sa aking manager, promoter, Atty. Davis Pudot, at sa lahat ng mga boxing fans dyan na laging nakasubaybay at sumusuporta sa akin, at sana hindi kayo magsawang magsuporta, at sa pamilya ko nandyan palagi na laging nakasuporta always, and sa mga boxer din dyan, sipag lang, disiplina sa sarili, yan na talaga yung ating best weapon pag sa boxer. Okay. Kailangan practice ka maraming Tagalog. Tagalog kasi po, mahirapan. Or kaya English pag world champion. Thank you. Thank you. Nahirapan lang.